Kinonsider ng UNESCO na heritage site. Hindi na siya pinaakyatan ngayon dahil lumina na yung structure niya. Ayan, dito nagkakagulo. Oh, ang dami rito, mga chichacorn. Welcome to Ilocos Norte! Ang Bantay Church. Ayan o. Wow, daming kalesa dito. Ito ang kanyang bahay. Warek-warek. Ito yung kare-kare. Ito ang produkto ng Ilocos. Siyempre, good morning mga katropax. Ngayon po ay December 7, 2025. Okay. Alas 6 ng umaga. Ito na yung last day natin para sa ating Ilocos Tour. Yes. Tatanungin natin si Sir Norman uli. Ano ba ang magiging itinerary natin ngayong araw na to? For this morning per stop, suka, bawang, Yan. puyas, dyan sa lawag paglabas natin. Sa lawag, paglabas ng lawag. Paglabas ng Badok. Tapos noon, One Luna Shrine. One Luna Shrine. Tapos, pika-pika, bilihan ng chichacorn. Tapos noon, bigan na. Dumating Bantayan Church, doon na yung bilihan ng Bagnet, Okay. Lumbanisa. Yun, doon tayo pupunta. Tapos, pagtapos nung punta na kami ng souvenir, bigan. Yun, biga na. Tapos, Pagtapos ng bigan, kain muna, tanghali. kain muna. Tapos, Pagtapos ng Baluarte. Baluarte. Pagtapos noon, kaya si Cristologo na, hapon na. Hapon na. Tapos, Uwi na. Uwi na. Okay, salamat. Thank you, thank you. Bye-bye. We're leaving Ilocos Norte. May God bless. Great leader, city of Batak. Ang Great Luther. City of Batak. Ano na yung shrine? Ribaw. Laki mga kasya. Ano tayo sa Sophia Garlic and Onion Trading. Yan. Ito yung isa sa mga produkto ng Ilocos. Ang bawang suka, tsaka sibuyas. Tingnan natin yung mga produkto nila. Yun. 130 daw yun. Yan. Ang ating mga sibuyas, ganda oh. Wow. Cute eh. Diliit. Ito pa ang ating mga sibuyas. Dami. Yan naman, 30 na mo ako ng barat ng barat. Oh. Magkano po dito? 200, sir. 200 daw to. 200. Oh, yun. Native na to, sir. Tapos yung maliliit. Ito. Ilan, sir? Yan, ito, ano yun? Ito, sir. Bali 150 po. 150, okay. Ito pa, si Sir. Ito pa kanilang shop dito. Marami din pala siyang tindi. Ayun. Wow. Meron pa silang mga suka-suka. Iba suka nila, kulay itim. Yan, suka Ilocos. Picture pa. Ay. Ate, 35. 35 daw, 35. Tatlo 100. 100, sir. 100 yung malaki. Ito naman, 50 ang isa, ma'am. 20. Sir, mag-gloves. Hi, ate. Yan. 50. Oh, ang ganda. Ito yung sibuyas nila, oh. Tsaka yung taniman nila sibuyas. Wow, ayun, oh. Makatanim, oh. Nakabilad yung mga sibuyas nila rito. Sibuyas. Ito ang produkto ng Ilocos. Ang tawag din sa atin dito pag nasa atin na sibuyas Tagalog. Yung mga ibang malalaking sibuyas, yung mga imported yun eh. Pero ito sa atin, ang sibuyas. Let's farm! One Luna Shrine. Okay, andito po tayo ngayon sa Badok, Ilocos Norte. Kung saan pumunta natin ang One Luna Shrine. Yan. Kung di ka alaman kay One Luna, siya po ay nabuhay noong October 23, 1857. At namatay siya noong December 7, ngayong araw na to, 1899, na inatake siya sa puso sa Hong Kong. At siya po ang ating national artist, siya po ang ating hero in arts. Okay? Ayos. At papasukin natin siya. Dito po makikita natin ang bantayog ng dalawa, ng Luna. Ang magkapatid na Juan at Antonio Luna. Siyempre ang ating flag. At pagka tumingin naman tayo dito sa side na to, ito na ang kanilang ang bahay ni Juan Luna. Dito natin. Ayan mga kasama natin.
sa kanyang bahay. Papasok tayo. Bahay ni Juan Luna, Villa Resolution bilang 3, February 7, 1976. Ito yung kanyang bahay. Pasok tayo. So si Valeriana Calaunan ay naging kasama ng isang mayaman sa Maynila. Si Teniente Alcalde ng Maynila, Urbano Ramirez. Nagkaroon ng anak, si Valeriana, si Cristina, pero naging walang anak siya. Nagpapag-asawa naman. At ang kanyang labing ngayon ay matatagpuan sa simbahan ng Quiapo sa Maynila. At doon din nakalibing yung kanyang nanay ni Juan Luna at si Antonio Luna ngayon. So yung kanyang photo ay nandun na rin sa Quiapo sa Maynila na galing sa Kabanatuan. So, ang pangalawang anak, si Manuel, ay kinilala bilang isa sa mga pinakamagaling na pintor. So, sa kanyang panahon, nagkonsyerto sa Francia at isa sa mga nag-aral sa Madrid. Nag-aral siya sa La Real Conservatorio de Musica. Kaso namatay siya ng maaga, 27 anyos lang noong 1893, at yung kanyang gabi sa Our Lady of Charity sa So, ang pangatlo si Juan, pinanganak dito noong October 25, 1857, naging tanyag na pintor, pero bago siya naging pintor, by profession, seaman by Juan Luna sa Escuela North Catalina. Lalapag pipinta sa Madrid at naging apprentice ng kanyang guro na siya Vera at nagpinta sila sa Roma. Pinag-aralan nila ang sinaunang Roma. So, yung kanyang mga pinta, Bernard de Patra, David Louis, Espoliarium at marami pa mga nagkamit ng mga medalya sa eksposisyon. So si Juan Luna ang kauna-unang Pilipinong pintor na nakilala sa buong mundo. Naging kaibigan niya ang mga elitista ng mga panahon na yun, pati hari at reyna ng Espanya. At naging diplomatiko ni President Aguinaldo. So nagsilbi rin siya sa bayan. So sila yung naghayag ng ating kasarinlan, lalong-lalo na nung nagkaroon na ng lumaan ang Espanya at Amerika. So nagkasundo pala ang Espanya at Amerika, na ibenta na lang tayo ng Espanya sa Amerika during that time. So nabili po tayo ng halagang 20 milyong dolyar. At yung kasunduan na yung tinatangawag natin, Dagupan, Paris. So si Juan at Antonio Luna, mga patriotiko po sila, nagsilbi sa bayan, at parehas na namatay nga ng taong 1899. At alam natin, yung pelikulang General Luna, yung tamo yan sa account ni Brigadier General Jose na isang Magdalo General din. Kagaya ni Antonio Luna ay mason. So mason din si President Aguinaldo. So yung kamatayan ng Antonio Luna, sinasabi ng politikal, marami siya kasing nasagasaan sa gobyerno. Ginalit niya yung elitistang nasa grupo ni Aguinaldo during that time. Sa diplomatic service during that time. After the Treaty of Paris, so sila naman ay pinapunta sa Washington DC. So para sa pagkakakilanlan. Pero dahil sa pagsiklap ng digmaan Pilipino-Amerikano noong February 4, 1899, dineklara silang mga persona ng grata at sila ay sinusubaybayan na ng CIA during that time. So tumakbo sila sa Canada, pagkatapos sa Francia, at nung pauwi na rito sa Pilipinas si Juan Luna, so St. Hong Kong, under Great Britain, nagpansamantalang lumaong yung kanilang barko doon bago pumunta sa Pilipinas. So nagpagpulong siya sa mga kaparehas niyang nagsisilbi sa bayan during that time, at doon niya nalaman yung kamatayan ni Antonio Luna ay hindi katanggap-tanggap. So anong nangyari noong December 5? Na-stroke si Juan Luna. December 7, namatay. So inilibing po siya sa Hong Kong. Kalaunan ng kanyang amo ay inuwi sa Pilipinas, matatagpuan sa simbahan ng Agustin sa Matamoros sa Manila. Colonizers to us. At napakalika nga yung kita, more than times 4 of that. At ito naman ang naging usapin ng ang nawawala at natagpo ang pinta ni Luna. So ito yung Boda Romana or Hymen or Hymene na pininta ni Luna pagkatapos ng kanyang kasal, yung pagkatapos ng honeymoon. Because he want to immortalize his own wedding to the wife husband of Tavera. Pinanda ng kanyang anak na si Andres, isang mayaman sa France. At swerte, isang Pilipinong pintor ang nakabit, isang kolektor na Pilipino ang nakabili, si Jaime Ponce de Leon, na nag-design nilabas yan sa publiko. At saan na matatagpuan ngayon yung original, nasa Leon Art Gallery na sa Makati, sa mismong pagmamayaring galerya ng bayan. Ano po yung name niya? Ano po yung title? Hymen or Hymene or Boda Romana or Roman Wedding. Ayun. So, isa sa mga huling pinta ni Luna sa taong 1899. Ito yan. Yan si Dolores Dometri.
Yan ay anak ni Ferdinand Lomentrin na kaibigan ni Dr. Jose Rizal. At alam niyo ba, si Juan Luna, binagyan niya ng Malayaw or nickname si Dolores. So, anong binigay na nickname? Loleng. Loleng, si Loleng. Ito pala si Loleng. Bigan bilang ulit. Si Rizal Puto, si Katuna, si Miguel, ang kanyang bayan na isang Espanyol, si Felix. So, ang pintang Parisian Life na naging kontrobersiya Parisian nung GSIS dahil sa kondensang milyong dolyar. So, ang senaryo ay sa loob ng isang cafe. Kaya nga unang naging binigay na titulo during that time is Interior de On Cafe. Yeah. But since ang France during that time is a sex capital, city of the world, kaya pinalitan Parisian life, buhay sa Paris. Paris. So, ang babae, isang bayaran na iniwan ng kanyang kalit at naging tampulan siya ng usapin ng tatlong mga Pilipino na yan. So, normal na buhay ng mga lalaki natin noong panahon na yun. So, yung dalawa, nakatingin, yung isa, hindi na. At sinasabi na yun daw, yung lugar na to ay malapit lang sa kanyang apartment. So, sino po yan? Sersan. Si Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal. So, normal na buhay. Yung interest ng mga lalaki natin sa mga kababaihan during that time. So, hindi may tatanggihan. Kasi nga, nag-away sa Tuyo Luna at Dr. Jose Rizal sa babae. Babae. Ayun, Si Nelly Mosten. Naniligawan na Anthony Luna during that time at kalaunan siya ibinasted ni Nelly, sinagot si Rizal. So, ayan, pangiti doon si Rizal. So, sa baba naman, ang grupo na inorganize ni Rizal noong 1890, nung nakita po nila yung mga natives na mga Amerikano, kasi kulay natin kayo manggi. So, ang grupo, tinawag na Los Indios Bravos. Ngayon, titignan po natin isang reformang pinta ni Luna kung si Rizal sa pamamagitan ng kanyang pluma, iwadulis kanyang pagpinta. Ito po yung Pilipinas, mapa. So si Luna, bago nga naging pintor, seaman by profession. And navigating the use of map. So gagamitin natin ang mapa ng Pilipinas, pero pupunta tayo sa baliktad. Siya yung babae. yung Babae. So it's a propaganda feeling. Sa sitwasyon ng Pilipinas, ang mensahe ng pinta. Kaya kung titingnan natin kung bakit yung mga bagay-bagay ay nakaturo kay Juan, yung direksyon ng hinatak na upuan at yung mata ng mga ating mga kalalakihan. Lekod de Paris. Patungkol sa boses ng Pransya. Tagumpay ng mga tao ng Pransya laban sa kanilang mga monarkiya. At yun ang nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino reformista para mag-asam. Ayaw nila ng digmaan. Gusto nila progress, development, assimilation. So, may dalawang baso po dyan. So, sa lamesa, yung isa puno at yung isa kalahati. So kung ang babaeng Pilipinas, kalahati lang sa kanya, ang lalaki, puno pa, hindi pantay, maltrato. Dahil tayo mga sinako, alila, Indio, kung ano na yun. Maliit na bewang na babae, mahigpit yung sinturon, pagtitipid, sabi ko nila. So forced labor, position of the land of poverty is high taxes, nagtipid ng mga Pilipino. Well, yung bilog, bakal, sumasakal, supresyon. Kung bakal yan, yan ay tali, nakabigti. Sabi nga nila, mga parusa ng panahon na yun. So, tignan natin ulit ng babae, nakaupo, pero nakatingkayad. Nagbabalanse dahil yan. At yung pagbabalanse na yan, nagkaroon ng mga persa o tensyon. Sa tuhod, aakyat sa bewang, aakyat yan sa balikat. Naging balisa or in distress. Kaya, para ipakita yung sitwasyon ng Pilipinas during that time, si Rizal bilang mga manunula. Anong ginamit para ihayag yung sitwasyon? Pahayagan. La solidaridad. Kupa at sombrero. Pag-abandona. Kung ang babaeng Pilipinas, anong bansa ang nag-abandona sa kanya? Yun po yung Espanya. Yung pagbenta sa atin sa Amerika. So, yan ang ibig sabihin ng pintang Parisian Life ayon sa ating mga eksperto. So, matatagpan po ngayon sa National Museum sa Maynila yung original na pinta. So, maraming mga luna o may 4 na magkapatid na luna na nagsilbi sa bayan. Si Antonio bilang General Mambabatas, si Joaquin bilang sundalo, bilang isang writer din ng Payagang La Independencia, si Antonio Luna, General, si Juan, si Juan ay siya yung nagdesenyo ng uniforme na yan para sa hukbong sandata sa diplomatiko. So, Antonio Luna, alam naman natin kung ano ang naging buhay niya during that time. So, si Jose, yung sa pangkapatid,
yan naman ay naging doktor ng medisina. Yun po yung buso. Yan. Si Jose. Antonio Luna po ang bunso, Si pang-pito. Ah? Lucky number 7. Seven. Sabi nga nila yung numero. So, alam niyo po ba yung numerong 7 is affiliated to Juan Luna? So, tingnan natin. 7 silang magkakapatid. Ah, 1857, nung ipinanganak si Juan Luna. So, sa edad na 17, naging pilotong pandaga. At nung pumunta siya sa Espanya para mag-aral, 1877. Nung nakamit niya ang kanyang kauna-unahang gintong medalya sa edad na 27. Seven. So, titignan din natin yung mga tagpuin nung napatay niya yung kanyang asawa at biray. Dahil sa sobrang selos sigwa. So, nangyari po ito sa Paris noong 1892 dahil sa pagsisimula ng pagsiselos ni Luna. Nahuli niya yung kanyang asawa kasama ng lalaki sa apartment sa Montlo at nag-away. Dahil sa sama ng loob ni Luna, nasaktan niya ito at yun ang naging dahilan para pagbalakan siya ng masama ng kanyang binan. Kaya imbes na pag-ayusin yung mag-asawa, gusto niyang pag-iwalayin, pakulong si Luna. Para mapakulong si Luna, galitin. Alam naman natin sila na may litin ang ulo. Pero nagresulta yun sa pagkasugat ni Luna sa kanyang bayaw, pagkapatay niya sa kanyang asawa at binan. So nakulong po siya ng mga 5 buwan, nag-isip sa korte. Kalaunan siya ay pinalaya dahil sa pagdepensa ng kanyang parangalan, pansamantalang pagkabalib, temporary insanity as an excuse. Crime, December 7, 1889. Ngayon. So, anniversary ng kanyang kamatay. Ngayon pala. Happy death anniversary. So, ito po hindi lang kay General Luna, isang sundalo ng Lumalit na may fight na fight to. So, isang regular general. So, ang tawag natin sa iyo ng mga ganito, Raya Gillo. Raya, yun yung stripe. Gillo, yun yung kulay. So, Raya Gilio. yan. Ito So, pa yung yung- mga nakapalibot sa atin dito sa showcase, ito naman po patungkol sa Christianismo. So, ito yung first arrival of the Spaniards. The first was at Limasawa na ito. tinanggap ni Raha Umabon. Yung mga sundalo. We have the Sandoval Umabon and Magellan. And syempre yung the Battle of Malta. Although hindi naman si Magellan ang nakapatay kay ang nakapatay sa kanya hindi si Lapu-Lapu. yung mga tauhan niya. But it was his credit being the chieftain ng dapat natin ito. Gala naman palagi. Then, after that, sa taas tayo kay Antonio Luna. So, si Antonio Luna nakapag-aral sa Ateneo, kumuha ng kursong literatura at parmasyotika. Ito si Juan Luna. Kuha. Kamukha yata ron. Oh, ganda. Ito pa. Ito itaas. Diyan! Ito itaas. Habang nag-explain sila, mauna tayong umakyat. Ito yung mga painting pa. Galing oh. Si General Luna. Tapos ito na yung itaas, second floor. Yan. Tutor ko na kayo dito. Yan. Ito yung magkapatid. Isang general at isang pintor. Tapos ito yung mga illustration pa ito. Ang bahay at mga gawa ni Antonio Luna. Life and career. Siyempre mga plug. Ng gorang pang-militar ni General Antonio Luna. Reproduction of General Luna's peak military camp. Ito yun ang trademark. Ano naman, ang pagbabasahan sa mga Pilipino. Palagi ang landing mo, oro. Ang pinakamaliit natin makakalaman. Ganda ng kwarto. Ito yung bahay ni Juan Luna. Bayan at Kalaya. Last testimony ni Juan Antonio Luna.
naniniwala sila hindi siya ipapapatay ni President. Dito o furnitures na binigay na mga Blue Ladies ng Marcoses. Mga magulang pala to ng Luna. So sa kabila po, ginawa o maliit na kwarto. Kaso nga lang nasira po yung gadget po doon, kaya sarado po siya. So yun po yung veranda, ito yung sala, yun po yung comedor dati. Comedor is the dining of the house. That's it now as of prayer. Comedor na ngayon. Alam po ba na may tatlo tayong tatlong parte ng bahay na sanctuaryo. Mga sanctuaryo sa bahay, so yun po yung silid, dasalan. Silid, kainan. At syempre, silid, tulugan. Tulugan. Ito yung veranda. Ayan. Wow. Ano yan? Happy birthday. At ito yung dasalan na ngayon daw. Wow. Ito yung pinaka baba. Ayan. May well pa pala sila rito. Oh. Yung well. Oh. Wow. Ito po ang bantayog ng dalawang Luna. Ayan. Sila. Siyempre, kasama si Sir Chris Eduarte. Yan, nagpapasalamat ako sa kanya kasi siya yung nag-history sa atin. Isang historian dito sa atin sa Ilocos Norte. Dito sa barangay ng... Ano to? Gareta. Gareta. Gareta, Badok, Ilocos Badok. Norte. Yun. Ito pala yung bahay ng ating Mga bayani. bayani na si Juan at Antonio Luna. Yun. Maraming salamat, Sir. At wala pong anuman. Yan. Pagka po may time kayo, ito isang pinakamagandang pasyalan. Dahil syempre, mababalikan natin ang ating history ng ating mga bayani. At syempre, yung pinagmulan din natin. Ayos. Thank you po. Salamat po. Ito sila, oh. Ano sila sa Bantayog? Hi! Sa Bantayog na magkapatid. Welcome sa bahay ni Antonio Juan Luna. Sa bahay ni Juan Luna. Sa Badok, Ilocos Norte. Ito naman yung Luna Park. Yun. Wow. Yan na. Ang Luna Park. Yeah, ganda. Badok. Ilocos Norte. Na may kasama yung ano. Ito na. Welcome to Ilocos Norte. Ito pa. Alis na tayo. Wow. Alright. Welcome to Ilocos Sur! To Ilocos Norte! Thank you, Trab! Yeah! Ayan po ang simbahan ng Sinait. Ilocos. Ito, Ilocos Sur nga naman to. Tabaco Farmers Hall ng Sinait. Ganda. Wow. Saint Mark, Kabugaw. Yung kanilang simbahan. Oh, ganda na simbahan nila. Oo, lahat naman yung magaganda eh. Lahat ng bayan. Ayan, simbahan ng Masinggal. Pagsingal. Magsingal. Pagsingal, Belfry. Wow. Ganda rin pala dito. Ito pa. Kapitolyo. Meron pa silang ito. Wow, munisipyo. Yung face
4 star. Kinain nyo muna yung pre-taste. Wala. Next up, ang Santo Domingo. 4 star. Ito yung Tinumbong and native delicacies. Sali tayo. Yan, kuha natin. Ayan, may mga pre-taste pa pala rito. Ito, bagnet. Meron silang bagnet. Magkano dito, sir? 300. Tsaka ito yung mga... Ito, 100. Bawat din to. Ano ba to? Ano ba to? Pinaka sir, sa bigan mahal na yan, 120. Ito po, 150 dalawa lang. Rowan. Mahal pa ba? Ito pala ay tinobong. Ayan, tignan nga natin. Oh, ito yung kay ate. Tinobong pala to. Parang sundit ko langot nga naman. Natin. Ito. Oh, yun, yung sunog. Ano to? Kalamay? Bumating ka, oy. Kalamay ba ito? Kanin na malagkot. Drop. Very good. 100 daw yung ganito, 100. Ayun. Dahil ito, espasol. Makapuno. Sarap din. Masarap to. Ito kay Idol, 3,100. Bel tayo. Kay Idol, bigyan mo ako. Tsaka ito, 100 to. Ay, 100 to. Para itong pang-arnish. Yeah. Eh, ito pala, abot ng 1 week. Kaya pagka pumuli kayo doon, pwede pang mayuwi. Kahit malayo. Ayos. Ayan, dito nagkakagulo. Oh, ang dami rito, mga chichacorn, no? Chichacorn, flash shale. Ay. Ayan. Ito kagandahan to, may pre-taste, oh. Stop. Portikim. Ano Pre-taste corn? niyo po, pre-taste lang po. Ano naman? Diba? Ito. Ay. Masarap lahat. Gato kay nanay naman, mayroon mga ganito. Crinkles cookie. Mga ganito. Meron pang mga ganito. Dami. Wow. Ay ba, may mga peanut butter pa rito. Tsaka suka. Ang dami. Hindi, ma'am. Ito. Oh, meron pang ganito. Patani to, ano? Patani. Yes, sir. Pwede sa akin lahat. Ito, sir, po kayo. Ito lahat din, 3,100. Dito, sir, oh. Ayan. Saka meron pa rin sila sir na ganito. Ayan. Mga, ano ba to? Patani, ay ano. Mga, lahat. Dami. Pwede mix and match natin. Para print eh. Ano? Balit tuksa. Nang. Ganito, 500. Tatlo. 100. Ay. Alpox TV. Okay, kasama natin mga idol natin dito. Siyempre, bibili tayo sa kanila. Mukhang wala pa silang 20. Oh, ika. Torones. Abigan, nakakawag kami. Hi. Thank you, sir. Thank you. Okay, nakapamili na tayo. Pasalubong. Ayun, bantayan. Bagnet muna tayo. Tapos ayun po yung simbahan. Bagnet, ano muna tayo? Punta tayo sa Bagnet. Siyempre, yan tayo sa Bantay, Ilocos Sur. Ito yung ating mga tinda rito. Mga souvenir din ito eh. Ito tayo, may mga souvenir yan, mga daing-daing. Kasi lahat eh. Ayan, daing-daing, dilis. Tsaka yung ating mga bagnet, dito nabibili. Ay, ano? Langganisa. O, sige. Ayan. Bibili tayo langganisa. Magkano ba yun? 150 po yung... 200 garlic. Ito po yung 150 po natin, ma'am. 12 to 15 pieces. Ito po yung 150 natin, 200. 320 grams, 500 grams. Yung timbang lang po yung pinagkaiba, yung lasa po. Ayun. Depende sa timbang. Ito rin, meron mga ano rin dito, mga souvenir. Ayun. Ito pa, bagnet, oh. Ito na, sir. Ayun, oh. Sarap lang ng bagnet. Ay, ma'am. Ano po? Magkano po ang ano, kilo? Isang kilo po natin, 600. sir. 600. Yan. So, 300 ang kalahati, meron din. Ayan. Sarap. Dami pala, oh. Ang dami eh. Ayun, oh. Napaka-over listening. Yan, ang ating mga bagnet. Ito yung ano nila. Wow. Maamoy doon sa likod nila, doon nagluluto eh. Ayan si ma'am. Hi ma'am. Hi. Ayan po, ang dami ng tao ngayon dito. Ano? Ano ba masasabi mo Kuya Norman? Mabili dito. Mabili nga no. Dito na kayo bumili. Ito ay Dito nila dinadala. ano pangalan?
Maribet. Maribet Bagnet. Bagnetan. Yan. Dito yan sa may Bantayan. Bantay lang. Stop natin ang ating Bantay Church, mas kilala sa Bantay Bell Church. At ito ay historical kasi nga ito ay popular sa panoramic na pagpo-photography dito sa atin sa Bantay Bell Tower. Kasama po natin si Sir Hubert tsaka si Sir Harold. Si Sir Hubert de Gracia, sila po yung karidad. Yung Copradiya ng Nuestra Señora de Caridad. Yan. Ito po ay Nuestra Señora de Charity. Pero ang main patron po natin dito sa simbahan ng Bantay ay ang St. Augustine. Ito pong simbahan po natin, sir, gano'n na po katagal? Bale, 420 plus years na po. 425 plus years na, napakatagal na. Mga, na-build siguro ito, mga 1800s ba? 1700s. Tapos po, ang ating pong struktura ngayon, nadaanan siya ng lindol. Ngayon, under renovation. Yes. At syempre, yung bantay natin na bell tower, hindi na muna. Opo, matagal pa po yan. Matagal pa daw. Mag-aantay pa po yung mga taga-galing Manila po na mag-restore. Ayun. Ito po ang pinakasikat dito sa Ilocos Sur. Dahil yung sa Bantay Tower, overlooking kasi yung ating scenic view Yes. ng countryside tsaka yung ating city, pati yung Mambigan. Opo. Yan. Kasama na rin po ang West Philippine Sea. Kita-kita po. Kasama nga naman ng Philippines. Pag kami time kayo, puntahan nyo kami dito sa Bantay sa Ilocos Sur, Yes. Philippines. Maraming salamat, sir. Thank you po. Thank you po. Ito po yung simbahan natin. Wow, ganda. Okay, ang ating Nuestra Señora of Charity pala ay na-canonize. Magse-70 years na pala to next year. Yes po. Ini-invite na namin kayo nila, sir, na pumunta kayo sa Bantay, Ilocos Sur. Opo. January 12 po. January 12, 2026. Yes po. Sa gaganapin nating 70. 70th canonical coronation ng ating mahal na birhen Birhen ng Caridad. Yes. Ayan. Thank you po ulit. Ito yung Apo Caridad. Ito, register muna. Tapos doon, magpa-picture sa Bantay Bell Tower. Ito po yung ating Bantay Bell Tower. Ayan. Ito po, naakit yan dati, nakakit kami dito eh. Pero dahil nga nagkaroon ng lindol, hindi na siya pinaakitan ngayon dahil lumina na yung structure niya. May bell tower dito na overlooking yung ating countryside tsaka yung city. Ayan, kasama ang Bigan. Tapos ito yung loob niya. Yan. Hanggang dito second floor, pwede kang magpa-picture dyan dati. Pag nilapit natin siya, yan, at sinom natin, yan yung loob niya. At pag sinom natin, napakaganda nito eh. Ito isang panoramic view na napakaganda dito sa Ilocos Sur. Wow, amazing. Ito naman ang Bantay Church. Wow. Ito po ay dahil nga nagkaroon ng earthquake. 2 beses na natama ng earthquake. Ngayon po ay nire-renovate. Ipapansin nyo naka-renovate siya. At ganda nito eh. Pero mas popular siyempre ang ating Bantay, Bantay Bell Tower na ito.
out! Kamay-kamay! Ayos! Bantayan! Bebe, oh, yung parang hawak mo siya. Dali. Barangay 2, Amihan. Sino daw sa kalye ko sa ulo ko na yan? Siyempre, malaman mo na nasa Biga ka pag meron ng mga matatandang bahay. Yan, ang trademark niyan ng Bigan. Ayan o, na, Bigan. Palakarin mo yung ano mo doon, yung drone. Oo, Habang ayan o, dami na o. kali ka sa ulo ko na yung mahaba yung palakarin mo. Puro ano na pala to, old, mga ancestral houses, mga Spanish era. Ilocosur, Farmers, Chavit, Coliseum. May sariling Coliseum pala si Manong Chavit. At the University of Northern Philippines. Ganda oh. Wow. May hostel po. Diretso tayo sa kainan. Mariela, Silang. Ano ba yun? School. Ba yun o? Ito may arko rito. Building. Salidik. Ayan. Ito Kawayan, ito naman ay barangay Salindek, Baluarte. Malapit tayo dito pala. Ito na ang mamaya, dyan tayo pupunta. Ang Baluarte ni Manong Chavit. Ito na yung souvenir shop, si Princess Hana Souvenir. Ito na oh. Nga, dahil ano pala dito, sticker oh. Wow, magdidikit tayo dito. Alright. Siyempre, para souvenir. Pag nakita nyo to dito, lalagay natin. Isang part na tayo ng kanilang collection. Mga biyahero na pupunta rito sa Hana Souvenir. Ayan dito. Yun. Siyempre, Albox TV. Ito. Ilocosur. Ito na tayo. Good morning po. Ito na tayo sa Hana Souvenir. Hi. Welcome sa Princess Souvenir. Ayun, welcome. Titingnan tayo dito. Ito na sila. So, ito pala, napakadami pala oh. Ang gaganda oh. Lahat ng mga souvenir naman dito. May ganito pa. Alright. Ito pa. Lahat ng mga coin purse, andito, mga kwintas. At ang maraming iba. May mga chichacorn din sila. May mga apparel, damit. Andito. Bags. Napakaraming bags at maraming mga... Ano ba bilhin nyo? Ayan o. Pangamot. Yeah. May pangamot pa. Ayan. Di pa. Ayan, mga chinelas. Tsaka bags. Mga buli. Ito pa, mga chinelas. 190, 200 Dito daw sila ma'am. Ano na daw? T-shirt. Papasok tayo t-shirt. Dami palang t-shirt dito eh. Ayun, napakalaki pala nito eh. Ito yung mga t-shirt. Dami oh. Wow. Okay, pag napunta kayo dito, napakadami. Halos lahat na nandito, lahat ng mga souvenir items. At ito daw, sabi ni Kuya sa atin, mga biyahero ang nagpupunta rito. Kaya popular to sa mga biyahero. At syempre, tago. Panti na nakakalat. Ay, hindi yan. Uling sunyap. Ito ang ating kakainan, ang Hidden Garden. Syempre, next up, kain na. Dito tayo sa Hidden Garden. Tayo sa Hidden Garden. Welcome. Discover the place. Pasok tayo. Ito, may mga souvenir shop. Ito pa rin. Tayo. May mga Buddha pa pala rito. Buddha. Money. Lucky. Mga lucky charm pa rito. May Buddha. Bonsai. Welcome to Hidden Garden. Wow. Ganda. Cozy. Maraming ilaw. At meron pa rito parang Christmas light. Ito pa yung mga memorabilia nila. Dami. Marami pa na celebrity rito. Mga celebrity. Sample na celebrity si Simba. Parang alam ko kalala. Si Manong Chavit. Ayan, napakarami. At dito tayo. Ito. Ayan. Lips. Nasa ayun na. May picture pa rito. So, discover the Hidden Garden. At papasok tayo dito. Ito yung kinainan namin ng first time natin nagpunta rito, mga 2017. Ayan, may wishing well pa. Wishing well. At ito na tayo. Maraming people. Ito pa. Dito tayo. Follow the leader.
Wow. Mas maganda na pala ito ngayon, no? Napakarami ng tao. Kaya tayo sa Hidden Garden Bamboo Grove. Oh, tingnan nyo naman, oh. Gumukulo. Ito pa, oh. Meron pong massage dun, oh. Nipahat. Ito na tayo sa Hidden Garden. Ayan. Wow. Maganda na dyan. Ganda naman itong... Ito yung nakainan natin may ano, noong una. Mas nag-expand na sila, ano? Oh, morning. Dito kami nag-ano no, ano, breakfast. Yung yung longganisa mo. Yung maliit na longganisa nga naman. Hanggang tayo. Meron ka pang meron pa sila ngayong mga amenities ng mga birds dito. Oh. Aviary. At ito tayo. Wow! Uy, napakaganda naman ang pwesto natin, oh. Wow, may coffee. May coffee. Baka naman. Yeah, magkaka-coffee tayo. Ayun yung coffee. Tapos ito pa, oh. Ito yung poke-poke. Ito daw yung talong. Specialty dito yun, eh. Yan. Poke-poke. At saka ito pa, oh. Wow. Meron pa silang plant world dun, oh. Hidden Garden. Ito na ang ating asyenda. Ganda, oh. Ayan pa, doon, oh. Maganda, oh. Tsaka nakaan dito ng bamboo, kaya malamig. Wow, amazing. Doon tayo kakain. Yes. Ito yung restroom. Ito yung CR. Ayun pala, dito pala nakita yung lilong, tsaka lilang. Oh, pati CR nito dito. Oh. Ganda, oh. Peebles pa to. Ayos, ganda. Tayo sa Hidden Garden. Wow, ito yung plant ano nila dito. Ang ganda. Ang ganda. Ayan, oh. Wow. Ay, sila ma'am dito nag-ano. Ay, sir. Hi. Mabuhay, good morning po. Good morning. Ito. Oh, meron pa silang mga available dito na mga plants. Tsaka nag-aayos sila ma'am dito. Ano? Hi. Gaganda ng mga plants nila. Oo nga naman, ito Hidden Garden. Nagbebenta ba kayo dito? Oh, yes, sir. Nagbebenta For sale sila. po yung mga plants namin. For sale pa to. Ito meron pang bird's nest, oh. Tsaka itong mga, Money tree. Ito Money tree. yung bonsai na money tree pang table lang. ayun, mga 150 lang, ano. Yan naman yung mga Kasi air ito naman, purifiers. mga air purifier. Dami pala dito. Ito yung kanilang station dito para mag-ayos, oh. Nag-ano sila ng ma'am dito. Morning! Napakarami pala ito. Ito pa hanggang likod, oh. Paikot lang. Paikot lang daw to. Ikutin na natin. Tingnan niyo naman, oh. Wow! Napakaganda naman, oh. Mga bonsai naman to. Bonsai. At ito pa mga, ayan, oh. May picture pala rito, pwede mag-picture. Tapos dito pa, sa harapan. At ito ang kanilang pwedeng magpa-picture, oh. Bonsai corner. Hi, ma'am. Hello po. Ayan, ito na. Paikot lang dito, ikutin na natin. Ito pa, parang orchidarium naman to. Green house. Ayan pa. Ikutin na natin. Oh, sarap dito. Pleasant na pleasant to. Oh, enjoy the nature vibe. Okay, nag-lesson naman, eh. Ayan, oh. Ayan pa. Pinakita niya sa inyo ang napaka-peaceful na lugar na to. Isang ikot lang para mag-tour. Ito na ulit tayo pabalik. Yun. Very good. Okay. Ito na ulit entrance. Yun. Exit. Okay, bago po matapos tong araw na to, gusto ko munang i-greet ang aking uniko iho na si Leon Drake C. Panelo ng happy birthday. Yan, anak, happy birthday. Sana masaya ka nitong birthday mo na treat namin ng mami mo dito sa Ilocos. At si Leon, mabait yan. At syempre, maalahanin tsaka labing. Kaya lang medyo may pagkatamad. Tsaka kailangan ayusin niya yung kwarto niya lagi. Magulo. Magulo, messy kasi. Pero syempre, ganun pa man, sana pagbutihan pa ang pag-aaral. At wish ko rin sa'yo, makatapos ka ng pag-aaral at healthy lagi. At huwag magkakasakit. Andito lang kami lagi ng mami mo, mga ate mo para sa'yo. Okay? Happy birthday. Ano naman sasabi mo? Thank you. Thank you. Ayan. At syempre, babatiin namin kaming lahat na nandito ng happy birthday. Anak. Leo. Ayan. Ang tamad na namin. Happy birthday. Mr. Young just gave a present to my son, Leon. From Holland. They're from Holland. Hi. So what do you say to Tom? You're welcome. John. Thank you. Okay, you're welcome. Yeah. Ito na order natin.
Ito na yung warik-warik. Ito pala yung warik-warik. Ito yung kare-kare. Rice. Bagoong. Ito. Dami. Ito yung warik-warik. Tignan natin yung warik-warik. Anong lasa? Anong lasa niya? Top. Yung makalasap. Wait. Yung nga, yung order ka nga po yung Masarap. Bakit naman? Ay, kare-kare. Bagnet. Kare-kare. Taba. ano, picture na ba? Picture na. Makain. Kain. Masarap yung kare-kare. Ganun. Kain. Tingnan natin pagka may bagoong. Tingnan natin bagoong na masarap. Hindi maalat yung bagoong. Maalat. Medyo. Pero hindi malansa. Hindi man. Sarap. Ang gulay, siyempre. Dito na lang ako mag-ano na. Dahil pa lang warik-warik ko. Pagka natin na ito mamaya, ano na natin. Baon natin. Hapunan naman. Warik-warik. Masarap. Lalatan pulis. Malasa. Yun ang may dip. Pagka naman. Meron pa sa sibuyas. Parang sisig. Pero ibang twist. So, dami kong dami yan. Meron pang kanin salad sa kakay. Ito naman kanin salad. Tikman natin. Sarap din ito. May crab stick. Kasi refreshing naman. Ayun. Kumusta ang ating, nabusog ka ba? Sulit, ganda dito, Masarap yung ambience, maraming puno, malamig, masarap yung pagkain, nakakantok at masarap matulog. Gusto namin matulog eh. Okay, next stop natin, tingnan natin doon. Okay, kita tayo. Bye-bye. Bago tayo lumabas, ito po. Mabango dito. Parang shrine nga naman, no? May kakatupa, may nagmamassage. Saka ito. Wow. Oh, meron pa silang mga fish dito. Fish. Ganda. Okay, lalabas na tayo. Ito yung kalesa. Sila sir, oh. May kalesa. Magkano ang sa kalesa? 200 per hour, sir. 200 per hour daw to. Ito. Dito sila sa malapit sa Hidden Garden. Ayan, oh. Dalawa yung nila. Kabayo. Si Madonna. Hi, Madonna. Hi. Mabait siya. Batang upa. Ayan tayo sa Welcome to Baluarte ni Manong. Ayan, pumasok sa entrance to. Ayan namin mga tindang buko. Sa baba lang ako magpapark. Kagaya na to. Dito nyo lang ako hanapin sa baba. Lagi ko na rito si Binero. Mga hot-hot. At malapit na tayo. Ayan tayo, welcome to Baluarte. More than just a zoo. Ayan sila sir, meron pang Python yan sir, Python. Ayan, laki. Ang laki. Ito ang inabil natin, package B. Feeding area, gold refinery, safari, big cats, antelope, tsaka crocodile park. Kasi itong Baluarte siyempre pag nagpunta tayo Ilocos na kailangan mong puntahan. Kasi ito parang zoo. Naiingat ka. Mamaya makikita din yan. Sasama namin kayo. Ayan si Lian, si Sumo. I-video mo Celine. Celine, mag-video ka sa cellphone mo. Videoin mo. Hi! The snake. Kiss mo. Kiss. Kiss mo daw. Kiss daw, kiss. Video ka.
Sir, bali ito yung number na ipaparegister nyo po kada station tuwing sasakay. Makapagkita nyo. Okay. Kaya nga. Hindi naman yan. Ito. Wow, antelope. Ay pa nakakawala. Si Bambi. Ay, ang camel, oh. Oh. Ito naman, oh. Nga daw solo, baby. Sila Rudolph. Ayan. Ito, mga goat. Mga lamb. Yung closure ng mga deer. Wow. Okay, first time ko makahawak ng deer. Parang ano na sila eh. Mabait ang deer eh. Oh. Very good. Ayan na, sa stretch. Ang kambing lang ano, Leon. Ayaw sa'yo. Lumalay. Ayun lang siya. Sa akin? Ganda ng mga ano. Ito yung ano natin. Deer, para siyang kambing. Ito family to ng goat siguro. Family ng goat. Goat family ba sila? Siguro. Ako naman, kamay. Ito kami. Let's safari! Wala tayo sa safari. Ito yung front part niya. Ayan. May mga dinosaur pa. Oh, Baluarte. Right. Walking lang tayo. Ganda. Giant. Ito, Golden Mansion. Ito dito, ang mga duck. Mga duck. Kay rabbit. Rapid! Sabi. Pala yung second station, first station dun. Papasok tayo sa loob. Ito yung mga raw materials. Mga gold oh. Oh, dami. Ito pa oh. Laboratory to. Oh, yan oh. Oh. Kung paano gagawin ang gold. Yan lang oh. Mga equipment sa paggawa ng gold tsaka pag-extract. Ito oh, merong carvings dito ng crocodile. Ay, lion pala. Lion. Ito, siyempre si Manong oh. Daming gold. Puro gold bars, tsaka coins, tsaka ito pa yung mga ano yung silver. Oo, ayun pa oh. Daming gold ni Manong. Ito may sarili pa siyang bolt. Tsaka ito parang ano ng parang station ng gold ano refining. Hindi ba? Pag-refine. Next station daw ay Safari Gallery. Yan yung may mga yung stuff ano animals. Safari Gallery. Nabilat sila. Nainitan sila. Wala yan. Parang si Mami lang. Maki. Diego. Ito ang mga collection. Mga taxiderm. Ito, may parang. Tsaka ito, hippo. Laki. Yung hippo. Ito pa. Dami pa lang lahat. Kaya pala naging endangered eh. Ayan o. Lahat ng types. Laki ito. Ito, moose to moose. Laki. Let's go home. Ano ba ito? Russian moose. Laki pala ng Russian moose. Ito yung mga picture ni Manong Chabit. Ayan o. Sa kanyang mga hunt. Ito pa o. Ayun pa o. Oh, pati yung musk oxen o. Ito pa. Charmoy. Sa ibabaw naman din, napakarami oh. Chamwa. Ito, rhinoceros. Dapat na tayo dati eh. Ito yung lion. Buffalo. Ganda. Ito yung buffalo na Cape Buffalo na may lion sa ibabaw sa kanyang hunt. Saka lioness saka lion. Ganda. Ito mga cats. Kawawa na may mga pusa. Ito panther yun. Tsaka ito yung mga wild cats. Tapos yun.
Dami. Ang dami. Ito pa. Wolf. Ito po mga totoo na ito na mga hayop na tinaxiderm para ma-preserve. Ito karamihan dito mga hunt ni Chavit Singson dito sa Ilocos Sur. Ayos. Ayan pa sa ibabaw yung mga picture niya na may mga hunt siya. Ito po, Amur, leopard. Ito po, Billy goat, laki. Dami oh. Ayan yung mga picture niya oh. Lahat ng mga picture niya. Tsaka kung ano yung mga pangalan. Ito black bear. Ayan oh. Ito black bear oh. Malaki. Wow. Wala, nakaano na sila dito sa museum. Ito ang pinakamalupit oh, ang elephant. Ano kaya to? African? African nga. Tapos yung crocodile. Ito, African elephant. Sa ibaba niya may crocodile pa. Ito. Do not touch. Ayun oh. Nakakuha. Siya rin pala nakapatay na. Okay ba? Oo, ayan oh. Hunt. Laki. Gigantic elephant. Okay, kita nyo naman oh. Welcome to Taxiderm Laki. Ito po, bear naman oh. Wow. Tsaka yun pa yung sa babaw. Doon mamaya akit tayo sa babaw. Ito po, pinato yung crocodile. Ayun. Yung palitan ano, yung artista. Impala. Tara. Si Tamo Impala. Ito naman, ito pagkakaiba pala, ito pala wild boar. Ayun ang wild boar. Ito ang warthog. Si Timon. Ay, si Pumba. Si Pumba. Ito yung mga memorabilia ng kanyang mga hunt. Ayun, nabaril siya. Nabaril. Ano pa yun? Siguro lion to. Ay, painting niya. Saka ibang mga collection pa niya dito. Yung mga collection niya. Peace meeting, President Marcos. Malacanang. Simpsons, Villanueva, Cosologo, 1972. Saan tayo ka? Ano ba? At yan yung mga niya. Ay, ito kabuuan ng ating museum. Ganda. Tingnan nyo ulit siya ulit pagkakataon. Wow. Para makita nyo. Ito pala yung grenade attack noong April 25, Barde Persilin. Ito, sa side na to. Oh. Tsaka ito na yung huli. May mga warthog din. Meron pang ram ba yun? Ram. Harapawari. Our para ram. Bobcat to bobcat. Yung karakal. Karakal pala yung karakal. Ayan pa. Wow. Ayan yung life size ni Manong Chavit. Ayos. Ito, may nakatali dito ni Leopard. No? Ayan na, buhay na buhay. Oh. Bakit Spinetta Kenneth? 14 da? Amazing. Pero naka-change siya. Third station na daw kami. Pang-anim pala yung station. Alright. Ayan si Marty. Si Bra. Nag-iisa lang. Nag-iisa lang siya. Marty. Eto, ganda rin. Oh, ay conclusion. Ang ating matiyak ng yan mo yan. Ito, entrada. Ito na yung third station. Dito tayo, dito, entrada. Oo. Bakit? Tiger, matutulog siya. Pagod. Hey! Kasi sarado eh. Ito ang enclosure yan ng mga lion. Kaso wala tayong makita. Ito laki. Ay. Hello.
Ito, mukhang albino to. Laki. Ang laki. Ayun pa siya loob din siya. Nagararam na sila. Leon and the Tiger. Oh. Susunod daw ay yung antelope. Bahay na. Tip. Ayan ang mga isa. Here. Dito po yung Safari Hotel. Pumunta dito yung mga missioners ng 2008. Ito yung Safari Hotel ng Miss Universe. Ito pala ginawa yun. Pati yung probinsyano, isang taon sila rito, nag-shooting rito. Pero open po siya? Opo. Open naman. Ito na yung mga ostrich pa dito. Ang laki. Para tayo na sa Jurassic Park. Tumatay lang. Bahay ng Mga giraffe? giraffe. Wala Namatay na. ng giraffe? Ano? Namatay na pala yung giraffe. Ito na yung bahay niya. Naubos na. Hindi sila nakapag-multiply. Hindi sila nakapag-adjust. Kasi yung tinala rito eh. Yan. Dear pedestrian. Pedestrian crossing. Animal crossing. Ito, mga deer. Malaya sila nakaka-roam dito. Paano ba siya? Harmless naman itong mga to. Okay lang. Ano ba? Cozy sila. O dami lang damo. Ito daw yung mga... Ayun, Lesbo. Blissbok. Ano ba yung Blissbok? Anong lahi yun? Mga usad eh. Parang mga Lesbo. Springbok. Springbok. Kaya pala mataas ang fence nila. Kasi na. Ayun. Sila yung yung nakakalit natin Ayun, inuhuli lagi ng ano. ng lion. Yeah. Pagkain ng liyan. Hinahabol ng mga... Gaya ng leon daw. Ayan pa. Yan yung favorite meal ng leon. Pero matutulin yan eh. Ito naman sable. Antelope daw yan. Laki nung... Malaki yan. po yung mga stripe po yung Sable daw yan. Ayun. Ayan yung nyala. Ayan ka pala sila yung Taurus the Bull. Ayan mga nyala. Ito yung pinagsutingan ng ano, probinsya at saka ng Miss Universe. Wow. Open pan. Sila kakain. Ito yung mga kakatot. Mga parot. Hello, welcome to Rogan Park and Terrarium. Ito iguana. Ayan ang mga ahas. Mga snake, maganda. Puro python yan. Ball python siguro to. Albino. Ito pa. Yung nagsasabi to. Ito nakaangat siya. Oop. Yung buntot niya. Active siya. Naglag pa. Ayan, albino. Kasi ito pa isa. Busog. Laki. Parang patay. Ito laki oh. Ay, active siya. Gumagalaw. Taba. Ito, ganun to. Laki. Ito. Ay, isa oh. Yung gigilid. Ito na yung crocodile, ano, pond. Ayan oh. Ayos. Ayun yung ano, marami din. Yung crocodile, nag-hibernate. At yun pa, oh. Ganito isa. Lala po ha? Sasampay. Ayan, lumabuguli. Ayan. Ayan ang crocodile. Feed sila, feed. Feed sila. Ayan na. Nakabang na ang mga crocodile. Ayan na pa, isa pa.
Ayan. Sige, hawak-hawak. Oh. Hungry. Oh. Yun. Ang dami. Okay, tapos na tayo. Typical lang, hindi naman maganda. Pero at least yun experience ng mga bata. Hindi, nakakapunta na sila ng mali. Oo nga, pero parang may kumunti. Ano? Parang mas maganda nun. Dati mas maganda nga naman. Diyos, ti, kumuyog. Ayan, palipad ko uliro na, Crisologo. Yeah! Na, ang natambong ng bahay. Welcome to Ilocos Sur! Thank you, Travel Grab! Yay! Thank you, Kuya Norman! You're the best! Ayan ang kalakihan ng Bigan, Ilocos Sur. Ito ang Kalye Crisologo. Right. Kalesa. Nandito po tayo ngayon sa pinakasikat na Kalye Crisologo dito sa Ilocos Sur, Philippines. At ito po ang pamoso natin na mga estruktura dito. At ito po ay isang Spanish colonial masterpiece na hanggang sa ngayon ay nakatayo pa rin. Kaya ito ay napaka-popular. Dahil ito ay kinonsider ng UNESCO na World Heritage Site dito sa atin sa Pilipinas at sa Asia. At dito makikita natin yung cobblestone, tsaka yung mga nape-preserve pa ng mga establishment ng Spanish era pa o Spanish colonial era pa. Very good. At meron din tayong mga dito maraming mga makikita, lalo na yung mga ating mga souvenir items. Kaya tara na. Okay, ito tayo. Ayan ang ating mga tindahan dito, tsaka yung syempre ating eto mga store dito. Hello. Hi. Syempre sikat dito sa atin ay ang mga kalesa. Ito yung mga kalesa natin dito. Okay, ito na yung ating last stop. Andito na tayo sa Kalye Crisologo ng Bigan, Ilocos Sur. Siyempre, dito marami tayong mga pwedeng mga activities. Tsaka yung throwback time natin ng panahon ng Spanish ay na-preserve pa rin dito. At dito rin nag-o-offer ng napakaraming mga souvenir items. At siyempre yung ating pamosong kalesa na pwede nyo sakyan kapag gusto nyo mag-tour dito sa atin sa Bigan, Ilocos Sur. Very good. Ito sir, ayun, there. Ayan, ito yung kalesa niya, tsaka yung kanyang service. Ito pa, marami silang mga souvenir dito. Ayan, napakadami. Ito pa. Ito pa, Ayan, may mga bags din sila dito. Tsaka yung mga wood carving. At kalesa, tara. Yun. Sarap dito. Ano ba vibes diyan sa ating mga kalesa? First time, Spanish. Ito. Ayan ang ating mga kabayo. Mga tourist. Siyempre, Pinoy na Pinoy, ang diabetic. Ice cream. Ayan. Ito pa yung island souvenirs. Tapos meron din ditong ice cream. Pinoy na Pinoy ang dating yan. Ayan. Wow, daming kalesa dito. Talagang na-preserve ito dito ito pa. Saan? Ito ang ating mga kalesa. Dami. Ayan, di sila nakailere. Ayan, wow.
Ito po, si Leona Florentino, 1848-1884. Siya po ay pinanganak noong April 19, 1848. Famous Ilocana poet, satirist, and playwriting during the Spanish period. Through her exemplary work, she was gained international recognition. Daughter of Marcelino and Isabella Florentino. Don Isabelo de los Reyes, father of Philippine Labor Movement, is her son. Anak pala niya yun. Yun, ito yung legacy niya. Writer pala siya. Ay, may bantayag siya rito. Ito po ang Vegan Church. Copy. Ang Vegan Church. Wow. Ito yung kinuha natin, sa Burgos kanina. Ito yung plaza nila. Napakaganda, luwag. Padre Burgos pala to, sa Lumbo. History na, Padre Jose A. Burgos, priest, born in Bican, Ilocos Sur, February 9, 1837, and martyred on Bagong Bayan, Manila, on February 17, 1872. Victim of inquisitus persecution of his perdius enemies, eternal peace and soul. Sabi na, Padre Burgos pala to. Ito yung Banyaga. Pauwian na. Next time na lang. Sana enjoy kayo. Bye-bye. Tinobok. Tinobok. Tinopok. Tinopok. Tinopok.
Kasama natin si Sir Pacheco. Siyempre, magpapashoutout kami sa Travelgram. Sa malapit na pag-accommodate sa amin sa ating tour sa Ilocos. Siyempre, kami. Shoutout, saan pa? Travelgram. Alright. Kasama natin si Kuya George Baktal ng asan? Masinggal. Eto, nagtitapit buko. Bila kayo buko sa amin. Ay, koy. Kasama si Sir Aljon. Albero. Pitalbero ng saan? Kawayan. Kawayan. Ilocos. Ay. Alam ko niya sir. Siya yung nag-serve sa amin. Kasama natin si Kuya Manuel Chiba. Dito sa Bigan. No, Ilocos Sur. Yan siya. Ilan taon na ba kayo, Kuya, na nagkakaritela? 30 years. 30 years na. Paano niyo natutunan yung pagkakaritela? Mana ko sa yung si Papa. Sa tatay niya. Ayun. Kumusta naman ang pagkakaritela natin? Minsan meron, kung minsan walang kita. Walang kita. Depende ano. Oo. Lalo, pagkano ba naman season ang mas maganda pumunta rito sa atin? Kasi Sa Ilocos Sur. seasonal lang. Ano ba ang maganda kung may pupunta rito? Anong buwan? Summer. Summer, mas maganda rin dito sa summer. Yan, para mas ma-enjoy nyo, ano. At syempre, sumakay na rin kayo kay Kuya sa Caritela. Maraming salamat. Oo. Kakawin tayo. Hi! Mahihayin si Kuya. Welcome! Syempre, kasama natin, masisipag natin mga LBS Toda. Ligas! Malolos, Bulacan. Bulacan. Okay kami. Syempre, happy parada. Happy pasada. Tama si Idol Jeremy. Shoutout kami sa Chenso family ng Ligas. Okay kami. Idol, salamat. Thank you. Siyempre, sa lahat po ng mga bago sa lahat ng platform natin, sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, siyempre, sa YouTube, para natin. Subscribe na kayo. Hit notification bell para sa mga updated natin videos na palalabas sa inyo every time nagagawa tayo ng mga interesting videos. Dahil sa inyo yung video natin, share na rin. Until next time, mga tropa, keep safe and keep moving always. Siyempre, happy birthday Leon at congratulations sa ating RN na si Asha. At sana nag-enjoy kayo sa ating tour dito sa Ilocos Sur and Ilocos Norte, Philippines. Bye-bye! Bye-bye! Ang mga kalesa. Ano po?